Sawa na ako sa pagmumukha ni Tala, Dante. 5 araw na lang at matatapos na ang 7 taong kalbaryo natin sa babaeng yan. Siguraduhin mong mapapapirma mo siya sa dokumentong yan para sa atin na ang lahat. Ang tinig ni Cheska ay matalas at puno ng pag-uyam. Bawat salita ay tila isang lason na humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Sa loob ng kusina, napatigil ang kamay ni Tala sa paghahalo ng paboritong sinigang ni Dante. Ang sandok na kahoy ay nanatiling nakalubog sa mainit na sabaw habang ang kanyang puso ay tila nakalimot sa sariling pintig. Sa loob ng 7 taon, ang mga kamay ni Tala ay naging magaspang dahil sa pag-aalaga sa tahanang ito at sa paghabi ng mga banig na ibinebenta niya ng palihim para sa kinabukasan ng anak na si Lito. Pinahid niya ang butil ng pawis sa kanyang noo gamit ang dulo ng kanyang lumang tapis, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang simpleng pinagmulan bago siya naging bilanggo ng sarili niyang pag-ibig. Don't worry, Hon. Alam mo naman kung gaano kadaling paikutin ng babaeng yan. Isang matamis na salita lang at konting pag-arte na kailangan natin ng pera para sa pag-aaral ni Lito. Pirma agad iyan nang hindi binabasa ang nilalaman. Tugon ni Dante. Ang malutong at mapang-uyam na tawa ni Dante ay umalingaw-ngaw sa malawak na silid kainan. Isang tunog na bumasag sa huling hibla ng pag-asa sa dibdib ni Tala. Hindi niya akalain na ang lalaking pinag-alayan niya ng dangal at katahimikan sa loob ng 7 taon ay ang siya ring naghuhukay ng kanyang libingan. Sumali sa usapan ang tinig ni Doña Esmeralda, ang kanyang binan, na kailanman ay hindi tumingin sa kanya ng may pagtanggap. Mabuti naman kung ganoon, hindi ko na masikmura ang amoy mahirap sa bahay na ito. Pagkatapos niyang pumirma, itapon niyo na siya sa kalsada at siguraduhin ninyong hindi niya maisasama ang bata. Hindi dapat lumaki si Lito sa piling ng isang katulong. Nabitawan ni Tala ang hawak na sandok. Ang tunog ng kahoy na tumama sa tiles ng sahig ay tila isang malakas na babala sa katahimikan ng kusina. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang init ng kalan ay tila naging yelo na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. 7 taon. 7 taon siyang nagpanggap na mahirap, nagtiis sa pang-aapi at pagmamaliit. Lahat ay para lamang masunod ang huling hiling ng kanyang yumaong ina sa di mabasag na diwa ng pagpapakumbaba. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng pinto. Nakita niya ang 3 na masayang nagtataas ng baso ng alak. Si Cheska ay nakasandal sa balikat ni Dante. Suot ang isang mamahaling kwintas na alam ni Tala na pagmamay-ari ng kanyang ina. Ang puot ay nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Isang apoy na matagal na niyang kinalimutan. Ang bawat pangungutya nila sa kanyang pagkatao ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang balak nilang agawin sa kanya ang tanging dahilan ng kanyang pagsisikap, ang kanyang anak. Bumalik siya sa harap ng kalan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kumukulong sabaw. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, ngunit walang luhang pumatak. Ang sakit na nararamdaman niya ay masyadong malalim para sa simpleng pag-iyak. Naalala niya ang singsing na nakatago sa ilalim ng kanyang higaan, ang pulang rubi na naghihintay na muling magningning. Ang 7 taon ng pagtitiis ay malapit na ring magwakas, ngunit ang kalayaang inaasam niya ay tila may kasamang madilim na ulap ng pagtataksil. Tala, nasaan na ang pagkain? Bakit ang tagal? Sigaw ni Doña Esmeralda mula sa labas. Ang boses nito ay puno ng pagmamataas, na tila ba isang alipin ang kausap. Hindi sumagot si Tala. Sa halip, marahan niyang kinuha ang sandok at itinuloy ang paghahalo. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng isang bagong uri ng determinasyon. Kung ang akala nila ay isang mahina at mangmang na babae ang kanilang kinakalaban, nagkakamali sila. Ang bawat mura, bawat sampal ng salita,
at bawat pag-aapi ay magsisilbing bayad sa utang na kanilang pagbabayaran. Habang inilalapag niya ang mga plato sa mesa, napansin ni Dante ang kakaibang katahimikan ni Tala. "Anong problema mo? Bakit ganyan ang tingin mo?" Tanong ni Dante habang nakataas ang isang kilay. Tumingin si Tala nang diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, hindi niya ibinaba ang kanyang paningin. "Wala po, Dante. Iniisip ko lang kung gaano kabilis lumipas ang oras. 5 araw. 5 araw na lang, di ba?" Napatigil sina Dante at Cheska. Ang katahimikan sa loob ng silid kainan ay naging mabigat at puno ng tensyon. Isang malamig na simoy ng hangin ang pumasok mula sa bukas na bintana, na tila ba isang babala ng paparating na unos. Ang katanungan ni Tala ay naiwang nakabitin sa hangin. Isang misteryong nagdulot ng hindi maipaliwanag na kaba sa dibdib ng mga nagtataksil. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang hapdi ng pag-aapi bago niya ilantad ang tunay niyang kapangyarihan? Nasaan ang kwintas ni Cheska, Tala? Huwag mong sabihing na wala iyon. Nang kusa sa loob ng kwarto namin habang ikaw lang ang pumasok doon para maglinis. Ang boses ni Dante ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, tila isang kulog na nagbabadya ng isang malupit na bagyo. Hindi pa nakakasagot si Tala nang maramdaman niya ang marahas na paghila ni Dante sa kanyang braso. Kinaladkad siya patungo sa pintuan ng kanilang mansyon. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang dibdib dahil ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas. Ang bawat patak ay tumatama sa bubong na tila mga batong bumabagsak. Ang malamig na hangin ay pumasok sa loob ng bahay nang buksan ni Dante ang malaking pinto. At doon ay nakita ni Tala ang kanyang maliit na maleta na nakatapon na sa basang semento. Ang iilang piraso ng kanyang damit ay nagkalat sa putikan. "Dante, please, makinig ka muna. Wala akong kinuha. Alam mong kailanman ay hindi ko magagawang magnakaw sa inyo." Ang pagmamakaawa ni Tala ay nahahaluan ng panginginig ng kanyang boses habang pilit niyang binabalanse ang kanyang sarili. Ngunit ang tanging nakita niya sa mga mata ng kanyang asawa ay ang kawalan ng awa. Sa likod ni Dante, nakatayo si Cheska na may nakakalokong nangiti sa kanyang mga labi, habang hawak-hawak ang braso ni Doña Esmeralda na tila ba nanonood sila ng isang palabas. "You're a thief, Tala! Isang hamak na katulong na nagpanggap na asawa!" Sigaw ni Cheska, ang kanyang tinig ay matinis na humihiwa sa katahimikan ng gabi. "I can't believe pinatuloy ka namin dito sa loob ng 7 taon. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na tinig ang bumasag sa puso ni Tala. "Mama! Mama! Huwag po!" Si Lito ay tumatakbo patungo sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Ngunit bago pa man maabot ng bata ang kamay ni Tala, hinarang siya ni Dante at binuhat ng pilit. Ang bawat pag-iyak ni Lito ay tila isang punyal na paulit-ulit na tumitimo sa kaluluwa ni Tala. "Bitawan mo ang anak ko, Dante. Parang awa mo na. Huwag mo siyang ilayo sa akin." Sa desperasyon, sinubukan ni Tala na humakbang pabalik sa loob ng bahay, ngunit isang malakas na pagtulak ang nagpabagsak sa kanya sa basang kalsada. Ang pagtama ng kanyang katawan sa matigas na semento ay nagdulot ng matinding kirot, ngunit mas masakit ang makitang isinasara ang pinto sa kanyang harapan. Sa ilalim ng malakas na ulan, marahas na tumama ang sapatos ni Cheska sa kanyang tagiliran habang ang babae ay lumabas sandali para lamang kutyain siya sa huling pagkakataon. "Diyan ka nababagay, Tala, sa putikan kasama ng mga basura." Ang marahas na paghampas ng pinto ang nagtapos sa kanyang ugnayan sa loob ng bahay na yon. Nanatiling nakasubsob si Tala sa putik. Ang kanyang buhok ay basa at nakadikit sa kanyang mukha, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa malamig na lupa. Ang bawat hikbi niya ay nilulunod ng tunog ng malakas na ulan at ng hangin na tila humihagupit sa kanyang balat. Wala siyang pera,
Wala siyang masisilungan at ang pinakamasakit sa lahat, wala sa kanyang piling ang kanyang anak. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang tumama sa kanyang direksyon. Ang mga gulong nito ay huminto sa tapat mismo ng kanyang kinalalagyan. Ang tubig sa kalsada ay tumalamsik sa kanyang paligid. Isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana ang bumaba habang hawak ang isang malaking payong upang protektahan ang kanyang sarili mula sa bagsik ng kalikasan. Dahan-dahan itong lumapit kay Tala at yumuko upang pantayan ang kanyang tingin. Tala, matagal ka naming hinintay. Ang boses ni Attorney Leandro ay mahinahon ngunit puno ng awtoridad. Inabot niya ang kanyang kamay sa babaeng sugatan at basang-basa sa putikan. Sa kanyang kabilang kamay, hawak niya ang isang maliit na pilus na kahon na naglalaman ng singsing na may pulang ruby. Ang simbolo ng lahat ng kayamanang tinalikuran ni Tala 7 taon na ang nakalilipas. Tumingala si Tala. Ang kanyang mga mata ay naniningkit dahil sa ilaw ng sasakyan at sa ulan. Ang kanyang puso ay punong-puno ng galit, sakit at isang katanungang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Habang tinititigan niya ang singsing, naalala niya ang bawat pang-aapi at ang bawat luhang ibinuhos niya para sa pamilyang itinapon lamang siya. Magagawa ba ng isang pirasong alahas na gamutin ang mga sugat na iniwan ng 7 taon ng pagtitiis? O ito ba ang magsisilbing mitya ng isang mas malaking apoy na tutupok sa lahat ng nagtaksil sa kanya? Tapos na ang pagtitiis mo, Tala. Ngunit bago ka bumangon, kailangan mong tanggapin ang katotohanang mas masakit pa sa sampal ni Dante o sa lamig ng ulan sa labas. Ang mga salitang yon ni Attorney Leandro ay tila mga tipak ng yelo na dahan-dahang nalulusaw sa loob ng mainit na silid kung saan dinala niya si Tala. Nakaupo si Tala sa isang malambot na sopa, nakabalot sa isang tuyong kumot, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang hawak ang isang baso ng mainit na tsa. Ang bawat paghigop niya ay tila hindi sapat upang pawiin ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa halo-halong emosyon na bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa labas, ang tunog ng hangin na humahampas sa mga bintana ay tila isang malungkot na paalala ng mundong kakamulat pa lamang niya, isang mundong puno ng kasinungalingan. Inilapag ni Leandro ang isang lumang sobre sa ibabaw ng lamesa. Ang papel nito ay kupas na, ngunit ang sulat kamay sa labas ay kilalang-kilala ni Tala. Ito ang sulat ng kanyang ina, si Doña Marisol, na isinulat bago ito pumanaw 7 taon na ang nakalilipas. Sa bawat pagbukas ni Tala sa sobre, ang amoy ng paboritong pabango ng kanyang ina ay tila muling nabuhay sa kanyang gunita, nagdadala ng panandaliang haplos ng pagmamahal sa gitna ng kanyang pighati. Ang 7 taong pagpapanggap mo bilang isang mahirap na babae ay hindi lamang isang pagsubok sa iyong pasensya. Tala, ba? Panimula ni Leandro habang nakatingin ng diretso sa kanya. Ito ay paraan ng iyong ina upang makita mo ang tunay na kulay ni Dante. Alam ng iyong ina na ang Luzon Gems ay hindi lamang isang negosyo, kundi isang pamana na nangangailangan ng isang matatag na reyna. At ngayong gabi, ang lahat ng kayamanan, ang lahat ng lupain, at ang bawat barya ng mga Luzon ay muling babalik sa iyo. Napatitig si Tala sa pulang ruby sa kanyang daliri. Ang ningning nito ay tila sumasalamin sa galit na nagsisimulang mabuo sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, muling nagsalita si Leandro. Ang kanyang tinig ay mas bumaba at naging mas seryoso. Ngunit may isang bagay na hindi nasabi sa iyo ng iyong ina noong siya ay nabubuhay pa. Isang lihim na natuklasan niya noong huling mga sandali ng kanyang buhay na naging dahilan ng kanyang mabilis na paghina. Bahagyang napaatras si Tala. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kaba na tila
humihigpit sa kanyang lalamunan. Anong lihim, Leandro? Tungkol ba ito kay Dante? Tungkol ito sa anak mo, Tala, sagot ni Leandro. Kumuha siya ng isang dokumento mula sa kanyang folder, isang resulta ng DNA test na may petsang 7 taon na ang nakalilipas. Si Lito, ang batang pinalaki mo ng may buong pagmamahal, ang batang iniyakan mo ng ihiwalay sa iyo kanina. Siya ay hindi mo tunay na anak. Ang basong hawak ni Tala ay dahan-dahang dulas sa kanyang mga daliri hanggang sa tumama ito sa makapal na karpet. Ang mainit na tsa ay dahan-dahang kumalat na tila isang mantsa ng dugo. Ang mundo ni Tala ay tila huminto sa pag-ikot. Ang mukha ni Lito, ang bawat tawa nito, ang bawat haplos ng maliit nitong kamay sa kanyang mukha. Lahat ba yun ay isang malaking pagkakamali? Nalaman ni Dante na ang tanging paraan upang makontrol ka ay sa pamamagitan ng isang anak. Noong gabi ng iyong panganganak, nakipagsabuatan siya sa isang nurse upang ipagpalit ang iyong tunay na sanggol sa isang batang ulila. Paliwanag ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng poot para sa ginawa ni Dante. Ang iyong tunay na anak ay dinala sa malayo upang hindi mo kailanman mahanap. Nasaan siya? Nasaan ang anak ko? Ang tinig ni Tala ay halos pabulong na, puno ng desperasyon at sakit na hindi maipaliwanag. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo, tila ba naubos na ang lahat ng kanyang luha sa gitna ng unos kanina. Inilabas ni Leandro ang isang larawan ng isang batang lalaki na may mga matang katulad ng kay Tala, puno ng katalinuhan at isang bahid ng lungkot. Ang pangalan niya ay Miguel. Pinapalaki siya ng isang babaeng nagngangalang Aling Nelia sa isang maliit na bayan sa labas ng Maynila. Si Aling Nelia ay ang dating katiwala ng iyong ina, ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya upang protektahan ang tunay na tagapagmana ng Luzon Gems hanggang sa dumating ang tamang panahon. Niyakap ni Tala ang kanyang sarili, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga braso habang pilit niyang pinipigilan ang paghagalpak ng iyak. Ang sakit na naramdaman niya noong pinalaya siya ni Dante ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman niya ngayon. 2 bata ang naging biktima ng kasamaan ni Dante. Si Lito, na pinalaki niya sa pag-ibig, ngunit gagamitin lamang bilang kasangkapan, at si Miguel, na lumaki ng malayo sa kanyang piling. Paano pipiliin ng isang ina ang pagitan ng batang kanyang inalagaan sa loob ng 7 taon at ng batang nagtataglay ng sarili niyang dugo? Habang ang bawat segundo ay isang paalala ng kalupitan ng lalaking pinakamamahal niya noon? Sa harap ng malaking salamin sa loob ng marangyang silid, isang ibang babae ang nakatingin pabalik kay Tala. Ang kanyang magaspang na palad na sanay sa paghawak ng sandok at paghahabi ng banig ay dahan-dahang hinahaplos ang malambot na tela ng isang mamahaling seda. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakatali ng mahigpit at amoy usok ng kusina, ay malaya ng umaagos sa kanyang balikat na tila isang itim na ilog. Ang bawat guhit ng pagod sa kanyang mukha ay tila nabura ng determinasyon, ngunit ang lungkot sa kanyang mga mata ay nananatiling malalim, tila isang lawa na walang hangganan. Hindi lang panlabas na anyo ang kailangang magbago, Tala, wika ni attorney. Leandro habang nakatayo sa may pintuan, pinagmamasdan ang pagbabanyuhay ng babaeng 7 taon niyang pinrotektahan mula sa malayo. Kailangang matutunan mong itago ang bawat kurot ng sakit sa likod ng isang matatag na ngiti. Mula ngayon, ikaw na, si Doña Marisol. Ang bawat salita mo ay dapat may bigat at ang bawat hakbang mo ay dapat magpakita ng kapangyarihan. Tumango si Tala, bagaman ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla ng kanyang dibdib. Sa loob ng ilang buwan, sumailalim siya sa matinding pagsasanay. Pinag-aralan niya ang bawat detalye ng negosyo ng Luzon Gems, ang paraan ng pakikipag-usap sa mga matataas na tao, at ang sining ng pagtatago ng emosyon.
Ngunit sa likod ng bawat aralin, ang mukha ni Miguel ang laging nasa kanyang isipan. Isang hapon, hindi na niya natiis at nakiusap siya kay Leandro na dalhin siya sa lugar kung saan naroroon ang kanyang tunay na anak. Mula sa loob ng sasakyang may madilim na salamin, pinanood ni Tala ang isang maliit na bata na naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Si Miguel. Nakasuot ito ng kupas na sando at tsinelas na magkaiba ang kulay, ngunit ang kanyang tawa ay napakalutong, tila isang musika na nagpapahinto sa tibok ng puso ni Tala. Nakita niya si Aling Nelia na lumabas mula sa maliit na dampa, bitbit ang isang pinggan ng saging na saba. Nakita ni Tala kung paano haplusin ni Nelia ang ulo ni Miguel ng may tunay na pagmamahal. Naramdaman ni Tala ang pag-init ng kanyang mga mata at ang pagbara ng kung ano sa kanyang lalamunan. Gusto niyang bumaba, gusto niyang yakapin ang bata at sabihing ako ang nanay mo, ngunit pinigilan siya ng kamay ni Leandro sa kanyang balikat. Hindi pa ito ang tamang panahon, Marisol. Kapag nalaman ni Dante ang tungkol sa kanya, gagamitin niya ang bata laban sa'yo. Kailangan mong ubusin ang lakas ng kalaban bago mo bawiin ang dapat ay sa'yo. Huminga ng malalim si Tala. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng bahagyang hapdi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pilit na itinanim sa kanyang isipan ang imahe ni Miguel. Hindi bilang isang kahinaan, kundi bilang ang pinakamalakas na dahilan ng kanyang pagbangon. Ang paghihintay ay isang uri ng pagpapahirap. Ngunit para sa kanyang anak, handa siyang maging pinakamatalim na sandata. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Valderrama, ang hangin ay puno ng tensyon at pag-aaway. Ang marahas na pagbagsak ng mga papel sa ibabaw ng lamesa ni Dante ay nagpabaling sa atensyon ni Cheska. Ang kumpanya ay unti-unti nang kinakapos sa pondo at ang mga utang na iniwan ni Doña Esmeralda dahil sa luho ay tila isang malaking bato na dahan-dahang lumulubog sa kanilang lahat. Isang gintong sobre ang inilapag ng kanilang sekretarya sa harap ni Dante. Sir, may paanyaya po mula sa isang Marisol Gems and Investments. Sila po ang bagong kumpanya na bumili sa mahigit 50% ng shares ng ating mga creditors. Nais po nilang makipagkita sa inyo sa darating na gala night. Nanliit ang mga mata ni Dante habang tinititigan ang eleganteng sulat kamay sa imbitasyon. Marisol, sino ang babaeng ito na may lakas ng loob na sakupin ang teritoryo ko nang hindi ko man lang namamalayan? Baka ito na ang sagot sa problema natin, Dante? Sabat ni Cheska habang sinusuri ang kalidad ng papel. Kung makukuha natin ang tiwala ng investor na ito, maliligtas ang kumpanya. We need to charm this Doña Marisol. Hindi alam ni Dante na sa bawat segundong lumilipas, ang bitag na inihanda ni Tala ay dahan-dahan nang nagsasara. Ang galit na itinago sa loob ng 7 taon ay handa na para sa isang maringal na pagpapakita. Sino ang tunay na manghuhuli at sino ang magiging biktima sa gabing ang lahat ng lihim ay nakatakdang mabulgar sa ilalim ng kinang ng mga hiyas? Ang marangyang bulwagan ng Manila Diamond Hotel ay tila isang dagat ng nagniningning na mga ginto at kristal. Ngunit para kay Tala, na ngayon ay kilala na bilang Doña Marisol, ito ay isang entablado para sa kanyang muling pagsilang. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makapal na pulang karpet ay puno ng awtoridad. Ang dulo ng kanyang eleganteng terno na may borda ng mga pulang hiyas ay marahang humahaplos sa sahig. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang mahinang tugtog ng mga biolin ay tila lumulunod sa alaala ng amoy ng putik at patak ng ulan noong gabing itinapon siya sa kalsada. Hawak niya ang isang baso ng champagne. Ang kanyang mga daliri na dati ay puno ng kalyo ay ngayon ay pinalalamutian na ng mga diamante. Ngunit ang kanyang pagkakahawak dito ay matatag. Tila ba tinitimbang niya ang kapalaran ni bawat taong naroroon sa silid. Sa kabilang dako ng bulwagan, nakatayo si Dante, balisang-balisa, abamang inaayos ang kanyang kurbata.
Ang kanyang mukha ay bakas ng pagod at desperasyon, habang si Cheska naman ay pilit na nag-aayos ng kanyang mukha sa harap ng salamin. Suot ang isang itim na bestida na tila ba nagluluksa na sa paparating na pagbagsak ng kanilang dangal. Hindi nila alam na ang misteryosong investor na kanilang hinihintay ay ang babaeng minsan nilang itinuring na basura. Nang magsimulang maglakad si Marisol patungo sa kanilang direksyon, tila huminto ang paghinga ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang pinagmamasdan ng kagandahan at kapangyarihang bumabalot sa babaeng nasa harap niya. May kung anong kaba ang bumangon sa kanyang dibdib, isang pamilyar na pakiramdam na tila ba nakita na niya ang mga matang iyon noon. Ngunit agad niyang iwinaksi ang isiping iyon. Paanong ang isang Doña Marisol na tinitingala ng lahat ay magiging ang kanyang dating asawa na isang hamak na katulong? Doña Marisol, it is a great honor to finally meet you. I am Dante Valderrama, CEO of Valderrama Developments. Wika ni Dante habang pilit na pinatitibay ang kanyang boses at iniaabot ang kanyang kamay. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagpapa-impress. Hindi alam na ang bawat galaw niya ay tila isang daga na kusang pumapasok sa bitag. Tumingin si Marisol sa kamay ni Dante bago dahan-dahang itinaas ang kanyang paningin sa mga mata nito. Walang emosyong mababasa sa kanyang mukha, tila isang pader ng yelo na kailanman ay hindi matitibag. Mr. Valderrama, I've heard a lot about your company and your unique way of handling assets. Ang kanyang boses ay malamig at malalim. Ang bawat salita ay may dalang pahiwatig na tila ba isang babala sa gitna ng katahimikan. Sumingit si Cheska. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na tamis habang kumakapit sa braso ni Dante. We are very interested in a partnership, Doña Marisol. Our company is growing, and with your investment, we can reach heights that no one has ever seen before. Isang maliit at mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. Pinagmasdan niya si Cheska mula ulo hanggang paa. Isang tingin na tila ba hinuhubaran ang lahat ng pekeng gintong nakasuot sa babae. Growth is important, Miss. Cheska, I am his business partner. Mabilis na sagot ni Cheska, bagaman ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng bahagyang pagkapahiya sa paraan ng pagtingin ni Marisol sa kanya. Right, business partner? Ulit ni Marisol. Ang kanyang tono ay puno ng sarkasmo na tanging siya lamang ang nakakaunawa. Humakbang siya nang mas malapit kay Dante, sapat na upang maramdaman nito ang kanyang presensya na tila isang mabigat na pasanin. Mr. Valderrama, I don't just invest in companies. I invest in people. I invest in loyalty and truth. Tell me, do you consider yourself a man of honor? Napatitig si Dante sa kanya. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyo. Of course, Doña Marisol. My word is my bond. My family's reputation is everything to me. Sa loob ng dibdib ni Marisol, ang kanyang puso ay marahas na humahampas. Tila ba gustong sumabog dahil sa matinding puot at pagkasuklam, ngunit pinanatili niya ang kanyang panlabas na anyo na kalmado. Ang bawat sinungaling na salitang lumalabas sa bibig ni Dante ay tila nagdaragdag ng gasolina sa apoy ng kanyang paghihiganti. In that case, let's talk about the future. Wika ni Marisol habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang baso sa isang dumaang waiter. I am prepared to offer you a partnership that will either save your company or end it completely. The choice will be yours based on how much you are willing to sacrifice. Ang mukha ni Dante ay nagliwanag. Tila ba nakakita siya ng isang anghel na magliligtas sa kanya mula sa hukay. Hindi niya namalaya na sa bawat pagtango niya ay dahan-dahan na siyang pumipirma sa sarili niyang hatol. Ang kislap ng mga diamante ni Marisol ay tila naging mga matatalim na talim na handang humiwa sa bawat kasinungalingang itinayo ni Dante sa loob ng 7 taon. Habang naglalakad palayo si Marisol, naiwan sina Dante at Cheska na puno ng pag-asa, hindi napapansin ang bawat mata
sa paligid na tila ba nakikiramay na sa kanilang nalalapit na pagbagsak. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang at ang tunay na reyna ay nakaupo na sa kanyang trono. Naghihintay na lamang sa huling galaw ng kanyang mga kalaban. Anong uri ng sakripisyo ang hihilingin ni Doña Marisol sa lalaking kumuha ng lahat sa kanya? At handa ba si Dante na ibigay ang lahat? Hindi alam na ang kanyang kaluluwa na ang nakataya sa bawat pirma ng kontrata. I prefer to work with people who have vision, Dante. And based on what I've seen, ikaw lang ang may kakayahang itayo muli ang Valderrama Developments. Your partner, on the other hand, seems more interested in the aesthetics rather than the foundation. Ang boses ni Doña Marisol ay tila isang marahang haplos ng seda na may kalakip na talim ng balisong. Nakaupo siya sa kanyang opisina. Isang silid na puno ng amoy ng sariwang bulaklak at mamahalin na leather, habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Cheska na tila sasabog na sa galit. Sa bawat papuri na ibinibigay ni Marisol kay Dante ay tila isang pako na ibinabaon niya sa pagitan ng dalawang magkasabwat. Ang bawat sulyap niya kay Dante ay puno ng pekeng paghanga, isang lason na dahan-dahang nananalaytay sa isipan ng Lal. Ang boses ni Doña Marisol ay tila isang marahang haplos ng seda na may kalakip na talim ng balisong. Nakaupo siya sa kanyang opisina, isang silid na puno ng amoy ng sariwang bulaklak at mamahalin na leather, habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Cheska na tila sasabog na sa galit. Sa bawat papuri na ibinibigay ni Marisol kay Dante ay tila isang pako na ibinabaon niya sa pagitan ng dalawang magkasabwat. Ang bawat sulyap niya kay Dante ay puno ng pekeng paghanga, isang lason na dahan-dahang nananalaytay sa isipan ng lalaki, binubulag ito sa katotohanan ng kanyang sariling kasakiman. I think you're being unfair, Doña Marisol. Sabat ni Cheska, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling balat ng kanyang bag habang ang kanyang muka ay namumula sa matinding inggit. Dante and I are a team. Hindi niyo makukuha ang Valderrama Developments kung wala ako sa pirmahan. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marisol. Isang tunog na walang bahid ng saya, kundi puno ng pangungutya. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang mga papeles. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga kamay ay tila isang sining ng panunupil. Cheska, darling, sa mundo ng malalaking isda, ang mga buntot ay sumusunod lamang sa ulo. And clearly, Dante is the head here. Why would I want to negotiate with someone who only knows how to spend the company's money on jewelry? Napatayo si Cheska. Ang kanyang paghinga ay bumibilis at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay hinawakan ni Dante ang kanyang braso. Ang pagkakahawak ni Dante ay mahigpit, isang senyales ng babala na nagpabigla kay Cheska. Hon, maupo ka muna. Business ito. Intindihin mo naman na kailangan natin ang investment na ito para maisalba ang pangalan ng pamilya. Save the family name? O baka save your own ego, Dante? Bulalas ni Cheska, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabigo. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking kasabwat niya sa pagpapatapon kay Tala ay ngayon ay dahan-dahan ng kumakampi sa babaeng nasa harap nila. Pinanood ni Marisol ang eksena ng may lihim na kasiyahan. Ito ang kanyang layunin, ang pagwatak-watakin ang pundasyon ng kanilang kasamaan gamit ang kanilang sariling mga kamay. Sa ilalim ng kanyang lamesa, marahan niyang hinaplos ang isang maliit at kupas na banig na nakatago sa loob ng kanyang drawer, ang tanging alaala niya sa kanyang mga gabi ng pagtitiis. Ang bawat hibla nito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang anak na si Miguel at ang hapdi ng pagkakalayo sa kanya. To be honest, Mr. Valderrama, pagpapatuloy ni Marisol habang iniiwas ang tingin kay Cheska at itinuon ito ng buo kay Dante. I am considering a sole partnership, isang kontrata kung saan ikaw lamang ang may control. Zero interference from outside parties, including your business partner. If you agree,
The funds will be transferred within 48 hours. Ang mga mata ni Dante ay nagliwanag. Ang anino ng pag-aalinlangan ay agad na napalitan ng ganid. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang muling pagbangon ng kanyang imperyo, ang pagbabalik ng kanyang kapangyarihan sa lipunan, kahit pa mga hulugan ito ng pagsasantabi sa babaeng naging kasabwat niya sa lahat ng kanyang krimen. Dante, huwag mong sabihing papayag ka sa gusto niya. Ang tinig ni Cheska ay tila isang pagsusumamo, ngunit ang kanyang tingin ay lumipat kay Marisol. May kung anong hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Pinagmasdan niyang mabuti ang bawat anggulo ng mukha ni Marisol, ang paraan ng pagtaas ng kanyang kilay, at ang boses na tila narinig na niya noon sa gitna ng isang madilim na kusina. "I'll think about it, Doña Marisol," sagot ni Dante habang iniiwasan ang nag-aapoy na tingin ni Cheska. "Give me until tomorrow." Nang lumabas ang dalawa sa kanyang opisina, narinig ni Marisol ang matinding pagtatalo nila sa labas ng pinto, ang mga salita ng galit at pagtataksil na ipinupukol nila sa isa't isa. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya habang dahan-dahang lumalapit si Attorney Leandro mula sa gilid ng silid. Nagsisimula na silang mag-away, Leandro. Ang laso ng pagdududa ay mas mabilis kumalat kaysa sa anumang sakit, wika ni Marisol. Ang kanyang tinig ay puno ng pagod, ngunit may bahid ng tagumpay. "Ngunit mag-ingat ka, Marisol. Si Cheska ay hindi tanga. Nakikita ko sa kanyang mga mata na nagsisimula na siyang magdugtong-dugtong ng mga piraso ng nakaraan," paalala ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Lumapit si Marisol sa bintana at pinanood ang sasakyan ni Dante na mabilis na humaharurot palayo. Sa kanyang isipan, ang mukha ni Miguel ang tanging malinaw. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang tawag ang dumating sa kanyang telepono. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kabilang linya, ang boses ni Aling Nelia, at ito ay puno ng takot. "Doña Marisol, si Miguel. May mga taong paikot-ikot sa bahay namin. Parang may naghahanap sa kanya." Nanigas ang buong katawan ni Marisol. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang takot na pilit niyang itinago ay muling sumabog sa kanyang dibdib. Nalaman na ba ng kanyang mga kaaway ang kanyang pinakatatagong sikreto? O ito ba ang simula ng isang panibagong bangungot na hihigit pa sa 7 taon niyang paghihirap? Hindi sapat ang pera para patahimikin ang budhi, Elena. 7 taon kang nagtago, pero ang anino ng nakaraan ay hindi kailanman napapagod sa paghabol sa iyo. Ang boses ni Doña Marisol ay kasing lamig ng hanging umiihip sa loob ng maliit at barong-barong na bahay ni Elena, ang dating nurse na nag-alaga sa ina ni Tala. Ang amoy ng alikabok at luma na kahoy ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Elena habang nakatitig sa babaeng nasa kanyang harapan. Ang bawat daliri ni Elena ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang gusot na duster, hindi makapaniwala na ang mahinhing si Tala noon ay ang reynang nakatayo sa harap niya ngayon. "Patawarin niyo po ako, Tala. O Doña Marisol, natakot lang po ako. Si Cheska, binalaan niya ako na papatayin niya ang pamilya ko kung magsasalita ako." Pag-amin ni Elena, ang bawat salita ay may kalakip na hikbi na pilit niyang pinipigilan. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang lumang aparador at kumuha ng isang maliit na notebook na nakabalot sa plastic. Lahat ng ginawa niya nakasulat dito. Ang bawat beses na pinalitan niya ang gamot ng iyong ina ng mga simpleng bitamina lamang, habang ang tunay na gamot ay itinatapon niya sa lababo. Inabot ni Marisol ang notebook. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa pabalat nito habang ang kanyang puso ay tila dinidikdik sa tindi ng puot. Ang imahe ng kanyang ina na nahihirapan sa paghinga, ang bawat ungol nito ng sakit, habang ang akala nila ay tinutulungan ito ng gamot, ay muling naglaro sa kanyang isipan.
Ang katotohanan na ang sariling asawa at ang kabit nito ang dahan-dahang pumatay sa kanyang ina ay isang lason na lalong nagpatatag sa kanyang determinasyong maningil. Salamat, Elena. Ang katotohanan ito ang magpapalaya sa iyo at magpapakulong sa kanila. Bulong ni Marisol bago siya tumalikod at lumabas sa madilim na pasilyo. Iniwan ng nurse na humahagulgol sa sahig dahil sa matinding pagsisisi. Dumalaw si Marisol sa puntod ng kanyang ina sa gitna ng dapit hapon. Ang langit ay kulay ube at kahel, isang tanawin na tila ba isang painting ng kalungkutan. Inilapag niya ang isang malaking kumpol ng mga pulang anthurium sa ibabaw ng marmol na lapida. Ang bawat talulot ng bulaklak ay tila mga patak ng dugo na sumasalamin sa kanyang pagdadalamhati. Nay, kaunti na lang. Malapit na silang magbayad. Ang bawat luhang ibinuhos ko sa loob ng 7 taon ay magiging mitya ng kanilang paghantong sa impyerno. Wika ni Marisol habang hinahaplos ang nakaukit na pangalan ng kanyang ina. Ang hangin ay dahan-dahang umihip, tila isang malamig na yakap mula sa kabilang buhay, nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inaasahang mahanap sa gitna ng kawalan. Ngunit ang katahimikan ng sementeryo ay biglang nabasag ng matinding pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Sa bawat segundo ng pagtunog nito ay tila may kung anong kaba na humahaplos sa kanyang dibdib. Nang makita ang pangalan ng ospital sa screen, ay tila tumigil ang mundo ni Marisol. Hello? Doña Marisol? Si Lito po ito. Ang batang dinala rito ni Mr. Valderrama kanina. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali. Masyadong mababa ang kanyang hemoglobin at kailangan niya ng agarang pagsasalin ng dugo. Ngunit ang kanyang blood type ay napaka-rare at wala po kaming stock sa aming blood bank. Sinubukan naming kontakin si Mr. Valderrama, ngunit hindi siya sumasagot. Nanigas ang buong katawan ni Marisol. Ang imahe ni Lito, ang batang 7 taon niyang inalagaan, ang batang tumatawag sa kanya ng mama, kahit hindi sila magkadugo, ay muling lumitaw sa kanyang isipan. Alam ni Marisol na si Miguel ang kanyang tunay na anak. Ngunit ang bawat gabi na ipinaghele niya si Lito at ang bawat sugat na ginamot niya rito ay hindi basta-basta mabubura ng isang DNA test. Anong blood type ang kailangan niya? Tanong ni Marisol. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit kay Dante at takot para sa bata. Type O negative po, Doña Marisol. At kailangan naming ito sa loob ng susunod na 2 oras, kundi ay baka hindi na kayanin ng kanyang katawan. Napahawak si Marisol sa kanyang dibdib. Alam niya na ang kanyang blood type ay type O negative, ang parehong dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat na maaari ring magligtas sa batang naging kasangkapan sa kasamaan ng kanyang asawa. Ang kanyang isipan ay nagtatalo. Ililigtas ba niya ang bata na naging dahilan ng kanyang 7 taong paghihirap o hahayaan niya itong maging biktima ng kapabayaan ng sarili nitong ama? Habang mabilis na naglalakad si Marisol patungo sa kanyang sasakyan, isang mahalagang katanungan ang bumabalot sa kanyang puso. Ang pagmamahal ba ng isang ina ay nakabase lamang sa dugo o sa bawat sakripisyong ibinigay niya sa loob ng maraming taon? At kung ililigtas niya si Lito, paano na ang kanyang pangako ng paghihiganti kay Dante? Ang amoy ng disinfectant sa pasilyo ng ospital ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa bawat hininga ni Tala. Ang bawat hakbang niya sa makintab na puting sahig ay nagbibigay ng isang mapurol na tunog na tila ba ang bawat pag-apak niya ay nagpapaalala sa kanya ng bigat ng desisyong kanyang gagawin. Sa malayo, nakita niya si Dante na nakasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit ang kanyang mga kamay ay abala sa pagpindot sa kanyang telepono. Walang bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata para sa batang nag-aagaw buhay sa loob ng intensive care unit. Dante, kailangan ka ng anak mo. Ang sabi ng nurse, hindi ka pa rin nagbibigay ng dugo. Ang boses ni Doña Esmeralda ay nanginginig, hindi dahil sa awa kay Lito,
kundi dahil sa takot na baka ito na ang katapusan ng kanilang swerte. Ang matanda ay tila lumiit sa loob ng kanyang mamahaling damit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang sobrang puno ng mga bayarin sa kumpanya na hindi na nila kayang bayaran. Mom, I told you, I have a meeting with the board of directors in an hour. Kung hindi ko maisasalba ang merger na ito, wala tayong pambayad sa ospital na ito. The doctors are paid to handle this. Let them find a donor. Ang bawat salita ni Dante ay tila isang laso na humahalo sa hangin. Isang pagpapakita ng kawalan ng puso na nagpapatigas sa kalooban ni Tala. Pinanood ni Tala ang eksenang ito mula sa anino ng pasilyo. Ang kanyang puso ay nagtatalo. Isang bahagi niya ang gustong hayaan silang magdusa na maranasan ang mawalan ng lahat tulad ng naranasan niya. Ngunit nang maalala niya ang maliit na kamay ni Lito na humahawak sa kanyang daliri tuwing gabi, ang bawat I love you mama na ibinubulong nito sa kanya sa gitna ng kadiliman ay tila nalusaw ang lahat ng kanyang galit para sa bata. Kahit hindi niya ito kadugo, si Lito ay naging bahagi ng kanyang kaluluwa sa loob ng 7 taon. Dahan-dahan siyang lumapit sa nurse station, malayo sa paningin ni Dante. I will donate. Ako ang may typo negative na kailangan niya. Bulong ni Tala, ang kanyang boses ay matatag ngunit puno ng emosyon. Sa loob ng silid kung saan kinukuha ang dugo, ang bawat patak ng pulang likido na dumadaloy mula sa kanyang braso patungo sa plastic bag ay tila isang sakripisyo ng kanyang nakaraan. Pinagmasdan ni Tala ang sarili niyang dugo, ang dugong nagligtas sa bata na ginamit upang saktan siya. Ang naganap nang mapansin niya ang kanyang biinan, si Doña Esmeralda, na dumaan sa harap ng salamin ng silid. Ang matanda ay dahan-dahang hinahaplos ang kanyang kwintas na perlas, ngunit sa isang pagkakataon, ang isa sa mga perlas ay natanggal at gumulong sa sahig. Naglantad na ito ay gawa lamang sa plastik na pinintahan ng ginto. Isang simbolo ng kanilang pamilya, maganda sa labas, ngunit hungkag at peke sa loob. Matapos ang pagsasalin, ang katawan ni Tala ay tila ng hina. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo dahil sa pagod at emosyonal na pagod. Lumabas siya ng silid upang uminom ng tubig, ngunit laking gulat niya nang makita si Dante na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakatingin ng diretso sa kanya. Matapos ang pagsasalin, ang katawan ni Tala ay tila ng hina. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo dahil sa pagod at emosyonal na pagod. Lumabas siya ng silid upang uminom ng tubig, ngunit laking gulat niya nang makita si Dante na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakatingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata ni Dante ay puno ng pagtataka at bahagyang hinala, habang ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa bulsa ng kanyang mamahaling Amerikana. Doña Marisol, anong ginagawa niyo rito sa wing na ito? Tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay may halong gulat habang dahan-dahang lumalapit. I thought you were busy with the board meeting preparations. Why are you in the pediatric ward? Pinilit ni Tala na tumayo ng tuwid. Kahit na nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang dibdib ay marahang bumabangon at bumabagsak habang pilit niyang ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging matatag. Nalaman ko ang tungkol sa kalagayan ng anak mo, Mr. Valderrama. Bilang isang investor, kailangan kong malaman kung ang taong pagkakatiwalaan ko ng aking pondo ay may kakayahang humawak ng krisis maging sa sarili niyang pamilya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. Ngunit tila nagkamali ako. You are here, worrying about your status, habang ang anak mo ay nag-aagaw buhay dahil sa kawalan ng donor. Is this how you handle your responsibilities? Napaatras si Dante. Ang kanyang muka ay namula sa hiya at bahagyang galit. It's not like that, Doña Marisol. Gagawa ako ng paraan. I was just making some calls. Eksaktong lumabas ang isang nurse mula sa silid
kung saan kinuha ang dugo ni Tala. Hawak nito ang isang maliit na tray at dahan-dahang lumapit sa kanila. Ma'am, okay na po ang pasyente. Maraming salamat po sa inyong donasyon. Napakalaking tulong po ng inyong dugo para kay Lito. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Tumingin siya sa nurse, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Marisol. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila naging isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng mga gulong ng isang stretcher sa malayo. You, nag-donate ka ng dugo para sa anak ko? Pabulong na tanong ni Dante. Ang kanyang tinig ay puno ng kalituhan. Bakit? Bakit mo gagawin yon para sa isang batang hindi mo naman kakilala? Itinaas ni Marisol ang kanyang baba. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital. Dahil hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay tungkol sa negosyo, Dante. May mga buhay na hindi kayang bayaran ng kahit anong investment. At may mga utang na kahit kailan ay hindi mo mababayaran. Hindi na hinintay ni Marisol ang sagot ni Dante. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Ang bawat hakbang niya ay isang pagpapakita ng kanyang pangingibabaw sa lalaking minsan ay naging Panginoon ng kanyang buhay. Ngunit sa bawat paglayo niya, ang kanyang puso ay tila dinudurog sa tindi ng sakit. Iniligtas niya si Lito, ngunit sa bawat patak ng dugong ibinigay niya, ay tila muling nabuhay ang bawat sugat ng 7 taon niyang pagtitiis. Habang naglalakad siya patungo sa parking lot, nakatanggap siya ng isang mensahe mula kay Leandro. Marisol, kailangan nating mag-usap. Si Cheska ay nakita sa opisina ni Aling Nelia kaninang hapon. Nagsisimula na siyang magtanong tungkol sa isang bata. Ang kaba na pilit niyang pinatahimik ay muling sumabog sa kanyang dibdib. Habang ang isang bata ay ligtas na dahil sa kanyang dugo, ang isa naman ay dahan-dahang nalalagay sa panganib dahil sa kanyang paghihiganti. Gaano kalayo ang handang itaya ng isang ina para sa kanyang anak kung ang bawat hakbang niya patungo sa katarungan ay tila naglalapit din sa panganib sa kaisa-isang hiyas na natitira sa kanyang buhay? Ang bawat dokumentong nakalapag sa ibabaw ng lamesa ni Dante ay tila mga hatol ng kamatayan na dahan-dahang tumatapos sa kanyang imperyo. Ang katahimikan sa loob ng kanyang opisina ay napakabigat. Tila ba ang hangin ay naging semento na sumasakal sa kanyang paghinga. Ang mga tawag mula sa bangko ay hindi na tumitigil. Ang bawat pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng matigas na kahoy ay nagbibigay ng isang mapurol na tunog na tila ba isang babala ng nalalapit na sakuna. Lahat ng kanyang accounts, mula sa personal hanggang sa kumpanya, ay opisyal nang naka-freeze dahil sa mga aligasyon ng pandaraya at peking pirma na lumabas sa publiko. Dante, kailangan nating gumawa ng paraan. Ang mga creditors ay nasa labas na ng mansyon. Kinukuha na nila ang mga sasakyan natin. Ang boses ni Doña Esmeralda ay puno ng desperasyon habang humahangos na pumasok sa opisina ng anak. Ang kanyang dating maayos na buhok ay bahagyang gulo-gulo at ang kanyang mukha ay bakas ng matinding takot na hindi niya kailanman naisip na mararanasan. Nasaan si Doña Marisol? Siya lang ang makakapagligtas sa atin. Tawagan mo siya, Dante. Ngayon din. Hindi makasagot si Dante. Nakatingin lamang siya sa screen ng kanyang computer kung saan nakikita ang sunod-sunod na pagbaba ng halaga ng kanilang stocks. Hindi niya alam na sa kabilang gusali, sa loob ng isang silid na puno ng katahimikan at kapangyarihan, ay nakaupo si Tala habang pinapanood ang bawat galaw nila sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan. Isang oras matapos ang pagpapanik ni Dante, dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina ni Doña Marisol. Pumasok si Doña Esmeralda, halos lumuhod na sa harap ng sekretary upang payagan lamang siyang makapasok. Nang makita niya ang figura ni Marisol na nakatalikod at nakatingin sa malawak na tanawin ng lungsod, tila nakakita siya ng isang huling pag-asa. Doña Marisol, please,
Parang awa nyo na. Tulungan nyo ang kumpanya ni Dante. Kukunin na ng bangko ang lahat sa amin. Ang mansyon, ang mga lupa, mawawala ang lahat ng pinaghirapan namin. Ang pagsusumamo ni Doña Esmeralda ay puno ng panginginig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling bag na tila ba yun na lamang ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang dangal. Dahan-dahang humarap si Marisol. Walang emosyon sa kanyang mukha, tila isang estatwa ng yelo na walang pakiramdam sa pagdurusa ng iba. Bakit ko ililigtas ang isang kumpanyang itinayo sa kasinungalingan, Mrs. Valderrama? Bakit ko tutulungan ang mga taong ang tanging alam ay manapak ng kapwa para lamang umakyat sa itaas? Napatigil si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat sa lamig ng tinig ng babae. Pero, akala ko ba magkasosyo tayo? Akala ko ba kaibigan niyo si Dante? Tumayo si Marisol at dahan-dahang lumapit sa matanda. Ang bawat hakbang niya ay nagbibigay ng isang marahang tunog sa makinis na sahig, tila ba isang maninila na dahan-dahang lumalapit sa kanyang biktima. Huminto siya sa tapat mismo ni Doña Esmeralda, sapat na upang maramdaman ng matanda ang kanyang presensya na tila isang mabigat na pasanin. Dahan-dahang inabot ni Marisol ang leeg ng matanda, hindi upang saktan, kundi upang hawakan ang kwintas na perlas na suot nito. Sa isang mabilis ngunit mahinahong galaw, hinila ni Marisol ang kwintas. Ang bawat perlas ay nagsimulang mahulog at gumulong sa sahig, nagbibigay ng mga marahang tunog na tila ba mga butil ng ulan na tumatama sa tuyong lupa. Pinulot ni Marisol ang isang perlas at pinisil ito sa kanyang mga daliri hanggang sa matuklap ang pintura, naglalantad ng mumurahing plastik sa loob. Peke ang mga perlas mo, gaya ng pagkatao ninyo, bulong ni Marisol. Ang kanyang boses ay naging mas malalim at puno ng puot. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tenga ng matanda. Ang kanyang mainit na hininga ay tila naging yelo sa balat ni Doña Esmeralda. Hindi mo na ba ako talaga kilala, nanay? Ang tanong ni Marisol ay tila isang kidlat na tumama sa kaluluwa ng matanda. Ang dating katulong na pinapakain niyo ng tira-tirang kanin sa kusina habang pinagtatawanan niyo ang aking kahirapan. Ang babaeng itinapon niyo sa putikan sa gitna ng unos dahil sa isang kasalanang hindi ko ginawa. Napasinghap si Doña Esmeralda. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding takot at hindi makapaniwalang pagtuklas. Tumingala siya sa mga mata ni Marisol at doon niya nakita ang apoy ng 7 taong paghihiganti. Ang mukha ng Doña Marisol ay dahan-dahang naglaho sa kanyang paningin at napalitan ng mukha ni Tala. Ang babaeng minaliit niya, inapi at itinuring na basura. Titala? Ang boses ng matanda ay halos hindi na lumabas. Isang pabulong na puno ng kilabot. Isang mapait na ngangiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Sa muling pagkikita, nanay. Ngayong gabi, hindi lang ang kwintas mo ang guguho. Kasama mong lulubog sa putikan ng anak mong si Dante. At sisiguraduhin kong mararamdaman ninyo ang bawat hapdi ng gutom at hiya na ipinalasap ninyo sa akin. Naiwan si Doña Esmeralda na nakatulala sa gitna ng opisina, habang ang mga perlas sa sahig ay nagsisilbing saksi sa pagbagsak ng kanilang toring buhangin. Ngunit sa labas ng gusali, isang madilim na sasakyan ang nakaparada, at sa loob nito, hawak ni Cheska ang isang lumang litrato ni Tala na nakuha niya mula sa isang lihim na investigador. Ang kislap sa mga mata ni Cheska ay hindi na lang hinala. Ito ay isang planong mas mapanganib kaysa sa anumang paghihiganti. Alam na ni Cheska ang lihim ni Tala at ang susunod niyang hakbang ay maaaring tumapos sa lahat ng pinaghirapan ng reynang nagbabalatkaw. Ang bawat ilaw sa loob ng Grand Ballroom ng Valderrama Developments ay tila mga saksi sa isang kasaysayang nakatakdang muling isulat sa gabing ito. Ang kaningningan ng mga chandelier ay sumasalamin sa mga baso ng mamahaling alak, ngunit sa likod ng mga ngiti at pagbati, ang hangin
ay puno ng amoy ng nalalapit na pagkabulok. Si Dante, suot ang kanyang pinakamahal na taksido, ay pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay habang umaakyat sa entablado. Sa tabi niya, si Cheska ay tila isang reynang nakasuot ng itim. Ang kanyang mga mata ay malikot na naghahanap kay Doña Marisol sa gitna ng karamihan. Hawak ang isang maliit na envelope na naglalaman ng kanyang huling baraha. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang ika-7 anibersaryo ng ating pagkakaisa. At higit sa lahat, nais kong ipakilala ang babaeng magliligtas sa ating kinabukasan, ang ating bagong partner, si Doña Marisol. Ang boses ni Dante ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng pilit na sigla na tila ba sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ligtas na siya. Dahan-dahang lumabas si Tala mula sa kadiliman ng gilid ng entablado. Ang kanyang bawat hakbang sa ibabaw ng kahoy na plataporma ay nagbibigay ng isang matatag at malamig na tunog. Tila ba bawat daiti ng kanyang sapatos ay isang paghantong ng katarungan. Ang kanyang terno ay kulay pula ng dugo, nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Nang makatayo siya sa harap ng mikropono, ang buong bulwagan ay binalot ng isang kolektibong katahimikan. Isang dahan-dahang pagpindot sa remote control ang ginawa ni Tala, at sa isang iglap, ang malaking screen sa likuran niya ay nagliwanag, hindi ang mga graph ng kita o plano sa negosyo ang lumabas. Ang mukha ni Elena, ang nurse na nanginginig sa takot, ang bumungad sa lahat. Si Cheska! Si Cheska ang nag-utos sa akin. Pinalitan namin ang mga gamot ni Doña Marisol ng mga bitamina lang habang lumalala ang kanyang sakit. Si Dante, alam niya ang lahat pero hinayaan niya dahil gusto nilang makuha ang mana ng mas maaga. Ang bawat salita ni Elena sa malaking screen ay tila mga palasong tumitimo sa katahimikan ng bulwagan. Ang mga panauhin na kanina lamang ay abala sa pagbati ay tila naging mga estatwa ng pangingilabot. Ang hangin sa loob ng ballroom ay naging mabigat at mahirap langhapin, habang ang bawat mata ay nakatitig sa mukha ni Dante na ngayon ay mas maputi pa sa telang nakatakip sa mga mesa. Ang kanyang baso ng alak ay dahan-dahang dulas sa kanyang nanginginig na mga daliri, at ang pagbagsak nito sa sahig ay nagdulot ng pagkalat ng pulang likido na tila isang mantsa ng kasalanang hindi na mabubura. Wait! This is a lie! Isang malaking pagkakamali ito! Ang sigaw ni Dante, ang kanyang boses, ay pumiyok sa tindi ng takot habang pilit niyang tinitingnan ang mga tao sa paligid. Doña Marisol, what is the meaning of this? Bakit mo kami ginaganito? Dahan-dahang humakbang si Tala patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat daiti ng kanyang sapatos sa kahoy ay tila isang hatol na umuukit sa tadhana ng mga balderrama. Inalis niya ang kanyang mamahaling salamin sa mata at tinitigan ng diretso si Dante. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at pagmamakaawa, ay ngayon ay nagniningning sa apoy ng katarungan. Hindi na ako si Marisol, Dante. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit bawat pantig ay may bigat ng 7 taong pagtitiis. Ako si Tala, ang asawang itinuring mong basura, ang babaeng ninakawan mo ng dangal, ng ina at ng anak. Look at me, Dante. Kilalanin mo ang mukha ng babaeng binalak ninyong ubusin ang pagkatao. Isang kolektibong pagsinghap ang nagmula sa mga panauhin, isang tunog ng pagkagulat na tila ba ang buong gusali ay nayanig. Si Cheska, na kanina ay nakatayo ng tuwid, ay napasandal sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang envelope na naglalaman ng kanyang huling alas. No, it's impossible. Tala is dead. Namatay ka na sa putikan. Buhay ako, Cheska, at dala ko ang lahat ng resibo ng inyong kasamaan. Patuloy ni Tala habang muling pinipindot ang remote control. Sa pagkakataong ito, lumabas sa screen ang mga dokumento ng tax evasion, ang mga pekeng pirma
sa paglilipat ng shares ng Luzon Gems at ang mga video ng kanilang pag-uusap sa loob ng mansyon kung saan pinagtatawanan nila ang kanilang mga biktima. Sa gitna ng kaguluhang ito, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Isang pangkat ng mga pulis, kasama si Attorney Leandro, ang mabilis na pumasok. Ang bawat hakbang ng kanilang mga sapatos ay nagbibigay ng tunog ng awtoridad na tila ba tinatapos na ang gabi ng kasinungalingan. Dante Valderrama and Cheska Montes, you are under arrest for fraud, grand larceny, and the suspected murder of Doña Marisol Luzon. Wika ng opisyal habang dahan-dahang inilalabas ang mga posas. Ngunit ang desperasyon ay nagtulak kay Cheska sa isang huling pagkilos ng kabaliwan. Sa isang mabilis na galaw, kumuha siya ng isang matalim na kutsilyo mula sa lamesa ng buffet na nasa malapit. Ang kislap ng talim sa ilalim ng chandelier ay tila isang babala ng kamatayan. Hindi ako papayag na matapos ito ng ganito. Kung babagsak ako, isasama kita, Tala. Mabilis na sumugod si Cheska patungo kay Tala. Ang kanyang mukha ay baluktot sa galit at pagnanasang makasakit. Ang bawat segundo ay tila bumagal habang ang talim ay papalapit sa dibdib ni Tala. Ngunit bago pa man ito tumama, isang matipunong figura ang humarang. Si Leandro, nang walang pag-aalinlangan, ay ginamit ang kanyang sariling katawan upang protektahan ang babaeng 7 taon niyang pinagmamasdan mula sa malayo. Isang dahan-dahang pagbagsak ang sumunod habang ang puting polo ni Leandro ay nagsisimulang malapatan ng pulang mantsa. Ang katahimikan sa ballroom ay muling nabasag, hindi ng sigaw, kundi ng tunog ng pagbagsak ng katawan sa malamig na sahig. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang tumakip sa kanyang bibig, habang ang kanyang mundo ay tila muling gumuho sa harap ng kanyang tagapagligtas. Leandro, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Tala, isang pagsusumamo na puno ng takot. Habang kinaladkad ng mga pulis si Cheska at Dante palabas, ang tanging naiwan sa isipan ni Tala ay ang mukha ni Leandro na dahan-dahang namumutla sa kanyang kandungan. Nakamit na ba ni Tala ang katarungan kung ang kapalit nito ay ang buhay ng tanging taong naniwala sa kanya sa gitna ng kadiliman? Ang puting polo ni Leandro ay unti-unting nilalamon ng matingkad na pula, tila isang mapait na sining ng sakripisyo sa gitna ng malamig na bulwagan. Ang bawat patak ng dugo na tumatama sa sahig ay nagbibigay ng isang marahang tunog. Bawat isa ay tila isang segundong ninanakaw mula sa buhay ng lalaking tanging nanatili sa tabi ni Tala. Nanlalamig ang mga kamay ni Tala habang pilit niyang pinipigilan ang pag-agos ng buhay mula sa sugat ni Leandro. Ang kanyang sariling mga luha ay mabilis na pumapatak at humahalo sa pula ng dugo sa kanyang mga palad. Leandro, huwag kang pipikit. Please, lumaban ka. Hindi pa tayo tapos, di ba? Sabi mo gagabayan mo ako hanggang sa huli. Ang pagsusumamo ni Tala ay puno ng panginginig. Ang kanyang boses ay halos mawala na sa tindi ng takot. Ang bawat hininga ni Leandro ay tila isang mabigat na pasanin. Ang kanyang dibdib ay marahang bumabangon at bumabagsak habang ang kanyang muka ay dahan-dahang nawawalan ng kulay. Sa kabilang bahagi ng ballroom, ang marahas na pagkaladkad ng mga pulis kina Dante at Cheska ay nagbibigay ng isang magulo at maingay na eksena. Ang bawat sigaw ni Cheska ng pagtanggi at ang bawat mura ni Dante ay tila mga huling hiling ng mga taong nahulog na sa sarili nilang hukay. Ang tunog ng mga posas na mahigpit na sumasara sa kanilang mga pulso ay nagsisilbing formal na pagtatapos ng kanilang 7 taong paghahari sa kasinungalingan. Wala nang Doña Esmeralda na magliligtas sa kanila. Ang matanda ay nakitang nakaupo lamang sa isang sulok, nakatulala at yakap ang kanyang sarili habang ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Nang dumating ang mga medik, ang mabilis na pag-ikot ng mga gulong ng stretcher sa makinis na sahig ay naging hudyat ng pansamantalang pag-asa. Pinanood ni Tala ang dahan-dahang paglayo ng ambulansya
Ang mga ilaw nito ay nagbibigay ng pabago-bagong kulay sa gabi, tila ba sumasalamin sa kaguluhan ng kanyang puso. Nanatili siyang nakatayo sa labas ng hotel. Ang kanyang terno ay may mantsana ng dugo, ngunit hindi na niya nararamdaman ang lamig ng hangin. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding bigat ng katotohanang ang bawat tagumpay ay may kalakip na masakit na kabayaran. Lumipas ang ilang oras sa loob ng waiting room ng ospital. Ang bawat paggalaw ng kamay ng malaking orasan sa pader ay tila isang mabagal na pagpapahirap. Ang amoy ng gamot at ang puting ilaw sa paligid ay nagpapaalala kay Tala sa gabi ng kanyang pagsasali ng dugo para kay Lito. Doon, sa gitna ng kanyang paghihintay, narinig niya ang mga marahang hakbang ng isang matanda at isang bata mula sa dulo ng pasilyo. Si Aling Nelia, suot ang kanyang simpleng barot saya, ay dahan-dahang lumalapit habang hawak ang kamay ng isang batang lalaki. Si Miguel. Ang bata ay nakatingin sa paligid nang may halong pagtataka at kaba. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, may kung anong kuryente ang dumaan sa buong pagkatao ni Tala. Ito ang batang nagtataglay ng kanyang dugo. Ito ang anak na 7 taon niyang hindi nayakap. Doña Marisol o Tala. Ang boses ni Aling Nelia ay mahinahon at puno ng emosyon habang humihinto sa harap niya. Dinala ko na ang bata rito, gaya ng bilin ni Attorney Leandro bago mangyari ang lahat. Sabi niya, anuman ang mangyari sa kanya, kailangang magkasama na kayong muli. Dahan-dahang lumuhod si Tala sa harap ni Miguel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang inaabot ang maliit na mukha ng bata. Ang bawat haplos niya sa pisngi ni Miguel ay tila isang paggagamot sa 7 taon niyang sugat. Wala siyang masabi. Ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang mga luha ng wagas na pagmamahal at paghingi ng tawad. Mama? Ang pabulong na tanong ni Miguel. Ang bawat pantig ay tila isang himala sa pandinig ni Tala. Ang bata ay dahan-dahang lumapit at niyakap ang leeg ni Tala. Ang init ng katawan nito ay tila naging gamot sa kanyang nanlalamig na puso. Sa kabilang kwarto, si Lito ay mahimbing na natutulog. Hindi alam na ang kanyang mama ay kasalukuyang kayakap ang tunay nitong anak. Ang bawat tibok ng puso ni Tala ay puno ng kalituhan at pagmamahal. Paano niya pagsasabayin ang pagiging ina sa 2 batang naging biktima ng parehong kasamaan? At higit sa lahat, makakaya ba niyang harapin ang bukas kung ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat ng ito ay hindi na magigising upang masaksihan ang kanyang tagumpay? Isang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng operasyon ang nagpabaling sa kanyang atensyon. Ang mukha ng doktor ay mahirap basahin. Tila ba may dalang balita na maaaring tumapos sa gabi nang may ngiti o may panibagong pagluha. Makukuha ba ni Tala ang ganap na kaligayahan o ang kanyang paghihiganti ay mag-iiwan ng isang permanenteng bakas ng kalungkutan sa kanyang muling nabuong buhay? Stable na siya, Doña Marisol. Malayo na siya sa panganib, ngunit kailangan niya ng mahabang pahinga para sa kanyang ganap na paggaling. Ang mga salitang yon ng doktor ay tila isang malamyos na musika na nagpatahimik sa nagngangalit na bagyo sa loob ng dibdib ni Tala. Ang bawat mabigat na pasanin na dinadala niya mula pa noong gabing itinapon siya sa kalsada ay tila dahan-dahang naglalaho, pinalitan ng isang mainit na agos ng pasasalamat. Napasandal si Tala sa malamig na pader ng ospital. Ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng wagas na ginhawa. Sa kanyang tabi, mahigpit na nakakapit si Miguel sa kanyang kamay. Ang maliit na init ng palad ng bata ay nagsisilbing angkla ni Tala sa katotohanan. Lumipas ang ilang araw at ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga Valderrama ay naging pangunahing usapin sa buong bansa. Ngunit para kay Tala, ang ingay ng mundo ay wala ng halaga. Isang hapon, bago ang huling pagdinig sa kaso, pinili niyang bisitahin si Dante sa loob ng piitan. Ang amoy ng kalawang at luma na semento sa loob ng pasilyo ng kulungan
ay tila isang malupit na paalala ng kinahinatnan ng kasakiman. Nang makita niya si Dante sa likod ng mga rehas, halos hindi niya ito nakilala. Ang dating makisig na direktor ay ngayon ay mukhang matandang lupaypay. Ang kanyang mga mata ay malalim at wala ng ningning. Ang kanyang suot na kulay kahel na uniforme ay tila isang selyo ng kanyang habambuhay na kahihiyan. Bakit ka pa pumunta rito, Tala? Para pagtawanan ako? Para makita kung paano ako naging abo? Ang boses ni Dante ay paos at puno ng pait. Ang bawat salita ay tila isang mahinang ungol ng isang talunang leon. Tumingin si Tala sa kanya nang may halong awa. Hindi dahil mahal pa niya ito, kundi dahil nakikita niya ang isang taong tuluyan nang nawalan ng kaluluwa. Hindi ako pumunta rito para sa iyo, Dante. Pumunta ako rito para sa sarili ko. Para sabihing tapos na ang 7 taon ng pagiging bilanggo ko sa iyong mga kasinungalingan. Wala ka ng kapangyarihan sa akin, sa aking anak, o sa aking kinabukasan. Anong mangyayari kay Lito? Ang tanong ni Dante ay may bahid ng takot. Marahil ang huling piraso ng kanyang pagiging ama na natitira. Si Lito ay nasa mabuting kamay. Hindi ko siya pababayaan dahil kahit anong mangyari, nananatili siyang anak ng aking puso. Palalakihin ko siyang malayo sa iyong anino, malayo sa iyong kasamaan. Tugon ni Tala bago siya tumalikod at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Hindi na niya binalikan ang boses ni Dante na pilit tumatawag sa kanyang pangalan hanggang salamunin ito ng katahimikan ng piitan. Pagbalik niya sa mansyon, na ngayon ay tinanggalan na ng pangalan ng mga Valderrama at muling ibinalik sa pangalan ng kanyang ina, sinalubong siya ng isang tanawin na nagpabukas sa kanyang puso. Sa malawak na hardin, nakita niya sina Miguel at Lito na magkasamang naglalaro sa ilalim ng init ng araw. Ang bawat tawa ng dalawang bata ay tila isang pagpapala sa lupang dati ay puno ng pighati. Doon niya napagtanto na ang pag-ibig ng isang ina ay hindi lamang nakabase sa dugo, kundi sa bawat pangakong pinanindigan sa gitna ng unos. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay at tumungo sa silid ni Leandro. Nakaupo na ang lalaki sa kanyang kama, bagaman may mga benda pa ang kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay nagniningning nang makita si Tala. Isang golden moment ang nabuo nang maupo si Tala sa tabi nito at dahan-dahang hinawakan ni Tala ang kamay ni Leandro. Ang kanyang mga daliri ay marahang sumusuyod sa magaspang na palad ng lalaking nag-alay ng buhay para sa kanya. Ang init ng balat ni Leandro ay tila isang kumpirmasyon na tapos na ang gabi ng lagim at ang bawat banta sa kanyang buhay ay tuluyan ng naglaho. Tumingin si Leandro sa kanya. Ang isang maliit na ngiti ay sumilay sa kanyang maputlang mga labi. Isang nanangiting nagpapakita ng kaginhawaan at labis na kagalakan. You did it, Tala. You reclaimed your name and your life. Siguradong proud na proud sa iyo ang mommy mo. Bulong ni Leandro, ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit puno ng katapatan na tila ba bawat salita ay nanggagaling sa kailaliman ng kanyang puso. Umiling ng bahagya si Tala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng dapit hapong sikat ng araw na pumapasok sa bintana. Nagbibigay ng gintong liwanag sa loob ng silid. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Leandro. Sa loob ng 7 taon, ikaw ang naging anino ko sa dilim. You were my strength when I had nothing left. Noong mga panahong tila wala ng saysay ang paghinga ko, ang mga lihim mong tulong ang nagpaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. Nagkaroon ng sandali ng katahimikan, isang katahimikang hindi na puno ng kaba, kundi ng isang malalim na pag-unawa at bagong usbong na pag-asa. Inabot ni Leandro ang mukha ni Tala at dahan-dahang pinahid ang isang luhang gumulong sa kanyang pisngi gamit ang kanyang hinlalaki. Ang haplos na yon ay kasing gaan ng isang balahibo, ngunit nagdala ng matinding init sa puso ni Tala, isang uri ng damdamin na matagal na niyang kinalimutan
at pilit na ibinaon sa limot. What's next for you, Tala? Ngayong wala na ang mga Valderrama, ngayong malaya ka na. Tanong ni Leandro. Ang kanyang tingin ay hindi kumakawala sa mga mata ng babae. Tila ba naghahanap ng kasagutan sa isang katanungang matagal na rin niyang itinatago. Tumingin si Tala sa labas ng bintana, kung saan makikita ang mga anino ni na Miguel at Lito na dahan-dahang naglalakad pabalik sa mansyon habang ang araw ay unti-unti nang lumulubog sa abot-tanaw. Gusto ko lang maging ina, Leandro. Gusto kong bumawi sa 7 taon na nawala sa amin ni Miguel at gusto kong itama ang buhay ni Lito. I want to build a home that is real. No more secrets, no more masks. Gusto kong maranasan nila ang tunay na pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Dahan-dahang ibinaling ni Tala ang kanyang paningin kay Leandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong uri ng ningning. Pero sa bawat hakbang ko pabalik sa liwanag, napagtanto ko na mas masarap maglakad kung may kasama. Hindi ko alam kung paano magsimula muli, lalo na kung wala ang taong naging sandigan ko sa lahat ng unos. Ang mga salitang iyon ay naiwang nakabitin sa hangin, tila isang paanyaya na puno ng pangako at pag-amin. Ang pagngiti ni Leandro ay naging sagot sa bawat alinlangan ni Tala. Isang tahimik na pangakong mananatili siya sa kanyang tabi. Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, alam ni Tala na ang bawat bagong simula ay nangangailangan ng higit na lakas upang tuluyang talikuran ang mga bakas ng nakaraan. Handa na ba ang puso ni Tala na magbukas muli sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi siya sinukuan? O ang mga sugat ng 7 taon ay sadyang napakalalim pa upang tuluyang maghilom sa gitna ng kanyang bagong mundong binuo? Ang bawat talulot ng pulang anthurium sa hardin ay nagniningning sa ilalim ng gintong silahis ng araw, tila mga pusong dumaan sa matinding apoy, ngunit nanatiling matatag at buhay. Ang amoy ng basang lupa matapos ang isang mahinang ambon ay nagbibigay ng sariwang hininga sa mansyong dati ay binalot ng amoy ng pagtataksil at pighati. Sa malawak na beranda, nakaupo si Tala habang pinagmamasdan ang 2 batang lalaki na masayang naghahabol sa gitna ng mga bulaklak. Si Miguel at si Lito, 2 buhay na pinagtagpo ng tadhana at pinag-isa ng pagmamahal na higit pa sa daloy ng dugo. Isang dahan-dahang pag-upo sa kanyang tabi ang nagpabaling sa atensyon ni Tala. Si Leandro, na ngayon ay ganap na ring magaling, ay naglatag ng isang tasa ng mainit na tsaa sa maliit na lamesang gawa sa kawayan. Ang marahang tunog ng porselana na tumama sa kahoy ay tila isang musika ng kapayapaan sa gitna ng katahimikan ng hapon. Iniisip mo pa rin ba sila, Tala? Ang tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng malambot na pag-unawa. Huminga ng malalim si Tala. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa kanyang mga anak. Nung huling bumisita ako sa sementeryo para alayan ng bulaklak si nanay, doon ko napagtanto na wala na ang bigat sa dibdib ko. Ang galit ko kina Dante at Cheska ay tila mga abo na tinangay na ng hangin. Hindi dahil karapat-dapat silang patawarin sa kanilang mga krimen, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa katahimikan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Leandro, ito ay para sa sarili kong paglaya. Hinawakan ni Leandro ang kamay ni Tala. Ang pagkakahawak na ito ay hindi na puno ng kaba o takot, kundi ng isang pangako ng pananatili. Nahanap mo na ba ang binyen na hinahanap mo mula pa noong 7 taon na ang nakalilipas? Isang matamis at tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Nahanap ko na ito sa bawat pagtawag ni Miguel sa akin ng mama at sa bawat pagyakap ni Lito sa akin tuwing gabi. Nahanap ko ito sa bawat babaeng natutulungan ng ating foundation na muling makabangon mula sa bauhan. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahang tumayo sa gitna ng guho at bumuo ng isang mas magandang bukas. Dahan-dahang sumandal si Tala sa balikat ni Leandro. Ang kanilang mga daliri ay magkahikab habang pinapanood
ang unti-unting paglubog ng araw sa abot-tanaw. Ang bawat kulay ng langit, mula sa ube, kahel, hanggang sa madilim na asul, ay tila isang paalala na ang bawat yugto ng buhay, gaano man kadilim, ay may sariling ganda at hantungan. Doon sa gitna ng hardin ng mga anthurium, natutunan ni Tala na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung paano siya minaliit ng iba, kundi sa kung paano niya piniling mahalin ang sarili pagkatapos siyang durugin. Ang kanyang buhay ay hindi na isang kwento ng biktima, kundi isang awit ng isang reynang naglakad sa putikan upang makamtan ang kanyang korona ng katarungan at pag-asa. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay mananatiling nakaukit sa bawat pusong nakikinig. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa tapang na magpatawad, kakayahang maghilom, at sa kapangyarihan ng isang inang handang maging liwanag sa gitna ng pinakamadilim na gabi.